Hi guys! Magandang gabi. Ayan, happy Monday evening sa atin pong lahat. Kamusta po kayo? Andito na naman nga po ako na ninyong nagmamagandang kaligit-arikan upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din po ang ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, ay i-click mo na yung subscribe button at ang notification bell para maging updated ka at ma-notify ka sa tuwing may bago tayong reaction videos, analysis tungkol sa mga nangyayari, kaganapan, mapait-bulagaman po yan or mga chika sa showbiz. Anyway, shout out guys sa lahat ng nandito ngayon. Maraming salamat sa pagtutok. Magandang gabi po sa inyo and pagpalain po nawa kayong lahat. And para nga sa gabing ito, may kinalaman mga kadarikans dito sa Kalabang Channel ng TV5. Ang ating pag-uusapan kasi yung nagkakagatong-gatong na guys yung kanilang issue. Mayroong mga lumalabas na ngayon lang po natin nalalaman ng mga kadarikans. Grabe, napakalaking iskandalo and hindi ko alam papaano po makakahinga ang network nito. Sirang-sira po kasi sila ngayon. Anyway, bago po iyan, narito po ang latest post naman mula po sa TV5 bilang paggunita po nila sa mga naging selebrasyon natin ng Itbulaga dito sa TV5. So, nakakatuwa lamang din na mga kadarikats dahil halata mo kung gaano po ka-grateful ang TV5 having Itbulaga to their channel. Kabaliktaran po ng mga kumakalat na or pinapakalat rather lang. Hindi kumakalat, gusto lang talagang ipakalat nitong mga tape defenders. I think isang malaking sagot din po ito ng TV5 para sa kanila. Alam niyo yun na simpleng panunupalpal. So sabi nga po dito from first day to first anniversary. Parang kailan lang ay sinalubong natin ang ating legit na regards bilang mga certified kapatid. Ngayon, isang taon na tayo. Cheers to more years at 1,000 isang tuwa. O ha? Napakalinaw. Cheers for more years. Ibig sabihin, hindi pakakawalan pa ng TV5 at hindi pakakawalan rather ng TV5 ang TVJ. Hindi po tulad ng pinapakalat ngayon ng tape defenders na baka raw isang taon lang sila or ang TVJ sa TV5 dahil kinamumuhian pa man din po yung term na kanilang ginagamit. Kinamumuhian daw nitong si MVP, kinamumuhian ni MVP ang TVJ dahil hindi daw na-meet nung tatlo yung expectation ng TV5. Anyway, sabi pa dito at bilang supalpal po ng TV5, narito at binalikan din ng TV5 ang first Lenten special. Matapos ang 5-year hiatus since the pandemic, muling nagbalik ang tradisyon ng Itbulaga na pagbabahagi ng kwento ng inspirasyon at pag-asa. Ito naman po ang first anniversary ng Gimme 5 at AI Fam. Ang laro ng mga henyo at competitive sa pagpapautakan na 1 year na. Isang taon na rin mula ng una nating makilala si Ellen at ang buong AI Fam. So, July 21 po pala yun, Kadarikans, nang ipakilala ang AI Fam or itong si Ellen. So, ayan mga Kadarikans, no? Mula sa TV5, 45. Itbulaga Forever saya sa TV5. Celebrating 45 years of 1,000. Celebrating of 45 years of tuwat saya pala sa pamamagitan ng pagbabalik tanawa sa mga first ng Itbulaga sa TV5.
Samantala sa pinakasentro naman ng ating update sa gabing ito, so naalala niyo po ba guys itong post ni Daryl Yap, kung saan isang napakalaking revelasyon nga po na sinabi niya at pinangalanan niya yung pinangalanan niya yung network GMA daw. Mga GMA executives na alam niyo yun, nang-aabuso ng kanila pong sariling artista. Sa blind item, wala naman po kasing sinabi na network doon. Alam niyo yun, sinabi lang na executive ng isang malaking network, ganon. Pero hindi po sinabi na GMA. Pero itong si Daryl Yap, ang lakas ng loob po niya, sinabi na GMA executives yung meron pong ganitong case na trending ngayon sa social media. So, narito po at until now, mainit siyang pinag-uusapan dahil parang konektado po ang bagong chika. Ang bagong ichichika natin ngayon sa inyo, parang konektado ito doon sa post ni Daryl Yap. Basahin nga po natin, Kadarwikans. And magbibigay nga tayo ng ating opinion tungkol dito. Mula kay LM Entertainment sa TV5 ka na lang, mas matino ang mga tao doon. So, tungkol po ito doon sa parang may same case sa trending ngayon na balita. Mula sa Pinoy Trend na shinare ni LM Entertainment, manager ni Gerald Santos inamin na hanggang ngayon ay bawal ang kanyang alaga na lumabas sa mga entertainment shows ng GMA Network. Mahigit isang dekada matapos ang pag-alis ni Gerald Santos sa GMA Network, ibinahagi ng kanyang manager na si Romel Ramilo na hanggang ngayon ay ramdam pa rin nila ang epekto ng ginawa ng ma-impluwensyang direktor sa kanila. Grabe no, isang dekada na. Ako, to be honest, wala po akong alam tungkol sa balitang ito. So, napakaganda po na nauungkat siya ngayon. Para kung hindi man po nakamit yung justice before, malay nyo naman kasi malakas na ngayon ng social media ang tinig ng mga keyboard warrior the netizens. Malay nyo ngayon na mabigyan ng hustisya, di ba? And after yung nangyari, deserve naman po siguro niya ng sumikat uli or makilala ulit ng mga tao. So, ito po guys, basahin pa natin ang sabi dito. Sa kanyang komento, sinabi ni Ramilo na hanggang ngayon ay walang resolusyon na sa reklamo na isinampa ni Gerald laban sa umano'y musical director na ilang beses siyang sinubukan na galawin. Matatandaan na sinabi ni Gerald na matapos ang kanyang pagsumbong noon sa network ay tila tumamlay ang kanyang karera hanggang sa iwanan na niya ang kanyang pagiging kapuso dahil sa walang proyektong pumapasok sa kanya. Grabe, sa halip pong kampihan, sa halip po na tulungan. Pero bakit ganon? Director lang to. Pero ganon ba kalakas ang impluensya ng direktor na ito para maging sunod-sunuran ang pinuno dyan sa GMA Network? Kung tutuusin, in favor po to sa kanila. Kung sakali, di ba, Kadarwikans? Kasi mapapatunayan nilang sila po ay may puso. Pero hindi base dito sa ating nabasa. Base lang po sa ating nasasagap na chika. Anyway, sabi pa dito, there was no clear/concrete resolution of this case until now. Panimula ni Ramilo. Naalis na yung isa, yes. But while still in the network, Gerald was treated as an outcast for bringing up his case to the top-level management. Grabe. Na naman pala, natanggal naman daw. Yung isa daw natanggal. Pero, ganun pa man, na bakit biglang pinatamlay yung kanyang karera? Biktima po siya dito. Ano po mga tingin ng GMA Network that time? Feeling nila dinungisan nitong taong to ni Gerald yung kanila pong reputasyon, yung kanilang pangalan, kaya tinamlay nila yung career ng tao. Ganun ba yung feeling nila that time?
And sayang lang hindi nila pinangalanan kung sino po yung music director na yon. Anyway, sabi pa po dito, he was given a very few works after that. Until wala na talagang work na binigay. We are trying to forget, compromise with them. But he was released instead. Until now, virtually banned si Gerald from appearance sa mga entertainment shows ng network. May justice ba? By the way, I'm his manager. We had to go through the lonely battles with a giant network, dagdag pa niya. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang GMA tungkol sa reklamo ni Gerald. Nako, grabe nga naman to mga Kadaver Cats. Ang laki pong ang laking ano po nito, iskandalo, no? Na simulan po doon sa pagrereklamo ng young actor sa GMA executives daw na gusto siyang pagsamantalahan, and then ito biglang lumitaw. Nako, sirang-sira po talaga ang GMA sa ngayon. Dami nga po nagko-komento na netizen eh. And ilan nga lang po itong mga nakikita nyo sa screen na komento ng mga netizens. Pero kayo ba guys, ano pong inyong comment patungkol sa issue na to? Pa-comment ka lang sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.